Iginiit ng engineer na original designer ng gumuhong Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na hindi design flaw ang dahilan ng pagguho ng tulay. At nakabatay raw sa Bridge Code ng Pilipinas ang orihinal na disenyo ng tulay at ang ginawang retrofit dito. Nakatutok si Nico Wahe. Ang punot-dulo nito, design flaw. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na problema sa disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng isang bahagi nito. Hindi yan sinang-ayunan ng original designer ng tulay na si Engineer Alberto Cañete. Doon sa 12 arko na dinesign ko, yung mga truck, nakatawid siya doon sa siyam. Bago doon sa pansampo, bumagsak. Kung mali ang design, doon pa lang sa unang arko, babagsak na yon. Baka may naiba pagdating sa, I don't know, sa construction o sa pagkabit o ano. Kasi ang naputol sa tulay, yung connection. Ayon kay Engineer Cañete, siya ang author ng parehong 1997 at 2015 version ng Bridge Design Code ng Pilipinas. Ang orihinal ani ang design ng tulay nakabatay sa 1997 version ng Bridge Code ng Pilipinas. Ang polisiya sa DPWH, yung designer hindi involved sa construction. Nag-start ng construction yan ng 2014. Pero noong 2015, biglang pinublish na yung bagong code sa design ng tulay 2015. Doon sa code na yon, tumaas yung mga pwersa or forces na ginagamit sa design ng tulay. Niretrofit daw ang 8 nakatindig ng arko ng tulay alinsunod sa 2015 version ng Bridge Design Code. Hinigitan pa nga raw ni Engineer Cañete ang kapasidad sa Cabagan Santa Maria Bridge kaysa 45 tons na maximum capacity ng mga tulay sa bansa na itinakda ng batas. Bawat lane, 2 lane siya. So kung dinidesign namin yan ng 2 truck sabay. Noong gabing gumuho ang tulay, 102 tons ang dumaang truck at mga karga nito. Ibang usapan pa raw kung may mga nauna nang dumaan ditong overloaded na truck. Hindi rin daw akma ang truck sa bigat ng dala nito. 13.5 tons o 13,500 kilograms lang ang pinapayagang axle load sa mga truck. Triple raw nito ang sa truck na dumaan sa tulay. Yung mga ganong kabibigat, dapat 18-wheeler yon, hindi pwedeng 10-wheeler. Sinusubukan pa naming makuna ng reaksyon ng DPWH, pero nauna na nilang sinabi na hindi substandard at maayos ang konstruksyon ng Cabagan Santa Maria Bridge. Patuloy din ang kanilang technical investigation pero overloading ang inisyal na dahilan na tinuturo nila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.